At dahil exception to the general rule itong project employment na tinatawag, napakahigpit ng batas sa pag-implement nito. Okay? And dahil nga exception nito, ang may burden of proof o yung party na kailangan magpatunay na project employee talaga etong mga na-hire dito sa industry na to, ang may burden of proof ay si employer. Okay? Now, pag-usapan natin, ano ba yung mga requirements para maging legit or valid yung project employment contract. Una, doon sa contract nakaspecify yung start date and end ng project. Okay? Next, dapat kung hindi madidetermine yung specific date kung kailan mag-e-end yung project, dapat nakaspecify doon yung scope ng project. Halimbawa, construction ng 2-story building, ganon. So, nakaspecify doon yung kung ano yung particular project. Next, dapat existing talaga ang project. May project talaga. Hindi pwedeng gawa-gawa lang yung project para lang masabing ikaw ay isang project employee at napapirma ka ng project employment contract pero wala naman palang project. Tinawag ka lang na project employee para at the end na nakalagay doon sa iyong kontrata bilang project employee, pwede ka na nilang i-let go na wala silang pananagutan sa'yo. So, hindi pwede po yun. Dapat existing talaga yung project. Meron talagang project at yun ang nakalagay sa iyong employment contract. Ngayon, bakit ba kailangang alamin natin kung anong pagkakaiba ng isang regular employee sa project employee? Sa regular employee kasi, maaari lamang siyang tanggalan based on just or authorized causes sa labor code. Doon lamang siya pwedeng i-terminate. Si project employee, on the other hand, pwede siyang tanggalin na walang pananagutan sa employer at the end of the project or at the expiration ng kanyang project employment contract. Pero maaari pa rin siyang tanggalin during the project pero based na sa just or authorized causes. Okay, so nadagdagan yung basihan ng kanyang termination, yung expiration ng project. Okay? While kung regular employee ka, just or authorized causes of termination lang ang pwede maging basehan